2026, the best has come. Say it with me. 2026, my best has come. Hallelujah. Okay. So ako, excited kay ko. Pahinay lang daw kamay. Kaya maragda ko ng kutingog daan. Okay, thank you. Isaiah 37 verse 30. This is a revelation to me. Now, for how many days I've been pondering upon the Word of God before the new year. No? Ito yung binigay na word ng Panginoon sa akin. And you, my people in Judah, will be given this sign. This year, you will eat what grows up by itself. The next year, you will eat what springs up from that. But in the third year, you will plant crops and harvest them, and you will tend vineyards and eat their fruit. Father, in the name of Jesus, we receive your word today with joy and gladness in our hearts. Lord, make us like Mary, Lord. When Mary, Lord God, did not understand everything, nung hindi niya maintindihan kung ano yung sinasabi ng banal na anghel, Lord, Mary said to you, God, be it unto me, Lord, according to your word. Lord, it may not be suited or hindi siya, Lord God, hindi kami sang-ayon sa aming nakikita ngayon. But I believe, Lord God, Lord, open our spiritual eyes that we are going to see the greatest year that you are going to give us this year. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo doon sa katabi mo, this is your best year. Sige. Sabihin mo sa ilang tao, this is your best year. Amen. Hallelujah. Although in this passage of Scripture, Isaiah was talking about 3 years. That was during the time of Judah. When Judah was under persecution, by the Assyrian, that's the background, that's the history. They could not plant, they could not harvest because they were under siege by the Assyrian. But the Lord brought them through the season. Therefore, I got this last December 30. Nung sinabi ng Diyos sa akin, Blair, it will not happen literally every year. But these 3 will happen this year. Ang iba parang malungkot. Amen. Unta, madayon, makabalay na ko ron tuiga, unta, makasakyanan ako. Walay unta. Kay kung nagtuo ka, dili ka mang mamasin. Kinahanglan, hugot imong pagtuo. Karong tuiga, madungagan akong kapital. Karong tuiga, na bagong negosyo, abrihan ang Ginoo sa kuha. Di ba? Because the Word of God is very clear. Jesus who lives in you today will make it happen. Hindi kasi ikaw eh. Kasi kung pag-iisipan mo, pag nag-isip ka, ay, lisod man na kayo, lisod gani ko straight English. Unya, mahimo na yun kung teacher og English sa internet. Imposible man kayo na. Kung ingon na ang imong mindset, wala kay mabtan. Pero kung ang imong mindset, I can do all things through Christ who strengthens me. You can do all things. Kahit imposible pa yan, gagawin posible ng Diyos yan. Dito ang pinag-uusapan, 3 taon. Alam nyo, mga kapatid, kung 3 taon ang abangan natin, matagal pa yon. Baka bubumbahin na tayo ng China. Di ba? Nag-umpisa lang maghera sa Taipei. No? And China. Practice pa lang daw to. May sila mag-practice kay naman sila ikasukol kita. Di ba? Ingon pa to si General Delbos ako. Ingon si Alden. Pastor, naay ako ang savings dire. Ako ni ihatag sa imo, Pastor. Lisensyado na. Ingo, Sir, Pastor, lagi ko. Di lagi ko pulis.
connected lang ko sa inyo, connected lang ko sa 10th Brigade, pero dili ko police, pastor ko. Nung siya niya mo sulong ang China, saan yung pagprotekta sa imong pamilya? Ingo, sir, when I was in China in 1992, ang ilahang population is 1.2 billion. Ang ilahang military, ang ilang armed forces is 600 million. Sir, kanang 600 million, og mosulong na sa tuwa, sir, bisag kulata na lang, kusi na lang, moretong kamatyan. Di na kinahanglag armas. 500 kada usa ka Pilipino, mabuhi ka na. Imagine na lang. Because sir, there's no way for us to protect ourselves. The only person who can protect us is God Himself. Palakpakan natin ang Panginoon. Muna kita po, dili po ta manghagit. Di ba? Kamu mga incheck, sa social media, isog kay ta. Unyag sulungon ta. Kamu mga incheck, no? Makaligis na po ko ba, no? Nay louder, nay ko, nay lim. Kumplito na ba niya ito ang simbahan? Dili po ta magsigig panghagit, dili po ta magsigig pangdaot, nga naman, wak tay kaya kung tinudun ta. All we have to do is depend on God. Because many in the scripture, walay kaya ang mga anak sa Ginoo, walay kaya ang Israelitas. During this time, they were under persecution. But God protected them. God walked with them like a fiery furnace. Katulad nung nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, what is this, Pastor? Kung dili siya literal, unsa niya? This is what we call a season. In this year, we will experience 3 seasons in our life. Pero excited ako. Kasi hindi ito mangyari sa 3 taon. This year, wakay trabaho, niya, kikilang gyapon ka, dawlems lang ka. Season na siya. Kanang wakay trabaho, kanang dalaga pagyapong kahantod karon, kanang ulitaw pagyapong hahantod karon, season lang na. Pero bisag dalaga ka, way kabuhi nimo. No, pero wa ka nagutman kay gibuhi ka sa Ginoo. Because you are going through a season. Ang uban lagi ningon lagi nga, may pa si Ate Willing, kaduha na. Kami in town, wa pa gyud. No, by the way, I would like to congratulate brother, Allen, Mr. and Mrs. Allen, and Willeen Himone. Pwede kayong tumayo. Palakpakan po natin sila. Oo. Yan ang bagong kasal. Si Ate Willeen nakaduha na. Congratulations. No? Ako nagkasal sa ila last Sunday sa Dillionor. We go through seasons. But God, remember this, God is the God of all seasons. Unsa man ang season sa imong kinabuhi karon, naa ang Ginoo nakiguban nimo. Wa kanya nalimtan. Makalimot pa na imong best friend o greet sa imo, Happy New Year. Muna, naglain imong buot karon. No, kay nakauyab naman siya. Wa naging ko na inumduman ba? Kami ba yagid to'y close? That's the thing or the things in the past. Human na to. Ayaw na pagpuyo diha. Katong mga kasakit na to sa 2025, ato na nang i-surrender sa Ginoo. 2026 na. Okay? Kinahanglan na ta magpuyo sa bagong kinabuhi. Ang bagong kinabuhi, wala na nag-asa sa unsa ka kataas mo ambak. No? Ang uban sa inyo, grabing ambak-ambak ba? Pila nakakatuig nga ambak, wa magyud kanitangkad. It is not about luck. It is not about superstitious belief. It is about what we believe in God. Siya lang yun. Karon tuiga, lisod ni nga tuig para sa mga way Ginoo. I tell you. There will be, tremendous challenges this year. But to those who have God in their lives, to those who have a relationship with God, this will be the best year for you. Sabi mo doon sa katabi mo, congratulations! Welcome aboard! Ha? Bakit kailangan, Pastor, yung declaration?
Kasi ito yung sinabi ng scripture. Usay mo pag nag-declare ka, kanawitong nag-declare ka by saying it. No, it's not about magic. Declare ka kaisa, nag-expect kang mahitabo, dili na. Mura ko nagtanong, kanang tanong nga imong na ako'y i-transplant karon gikan sa mong balay. Sili kay akong mama, nananom daghang sili, di man pud sila hilig og sili. So akong gidala sa balay, akong gi-transplant, hinay ako bubo, painitan, hinay siya nagtubo. Pero kada adlaw, kinahanglan, mabubuan siya kay exposed man siya sunlight, mauga man gud siya. Every day, ginabubuan, ginapaadlawan, para motubo siya o mamunga. Ang atong ginadeklara, dili na one time, dili na magic. No, dili na siya magic word. I declare, karang tuiga, madato ko. Yan, magsigir kag lingkod. No? Sigir kag pangayo sa imong mga amigo. Kung saan yung pagkadato, anak? No? Kanang sige kag pangayo, pop, unsay tawag anak, kanang makililimos na. Dili ka makililimos. Anak ka sa Ginoo. You are a son and a daughter of the King. Ayaw pa ulawi imong amahan sa langit. Pangayo sa iyaha. Pag human imong pangayo, pangita ko opportunity. Nga ang imong gipangayo, mahitabo. Because there's no question about the blessing. It's God who will bless. He owns everything. Walay kulang sa imo. Ang kulang lang sa atua, pagtuo. O ang ikaduhang kulang, kakugi. Kaya kasagalan sa ato, gusto lang ta mag-declare, gusto lang ta maghulog diya sa kwan. Amen, akin yan. Pagkahuman, sa mo buhaton. Kinahanglan ni mo buuan. Kinahanglan ni mo diligan. Ang pagdilig, kauban ang imong deklarasyon, imong pag-ampo kada adlaw, you will not say negative things against your life, but you will always say biblical and positive things coming from the scripture. Mo na ang pagbubo. Unya, pag may opportunity, engage, involved. Basta di lang illegal. No, basta di lang illegal. O ka ng mga investment, ayaw na. Na ilad na ka na itong una. Ya karon 2026, pailad na po ka. Yun ay mo katapad, unungan na. Kana sige ni mong tayag luto, namasin lagi. Ultimo pampalit og tambal, kitaya og luto. So kung gihatag sa imo pampalit ng tambal, ganun mo na kitayag luto. Basin di ay pastor, basin di ay maduli ang matag. Ang resulta, wa ka palit tambal. That's the reality in life. We don't base our hope on luck, but we base our hope in God. Through our faith. Tuho ang ginatuna ka na itong gideclare. Ganong mo tuho man ta? In the book of Job, it's 22:28, I think. Yeah, 22:28. Job 22:28. Wala yung sa outline ko. God just reminded me today. Sinabi doon, if you will decree or declare a thing, it will come to pass. If you will decree or declare a thing, it shall be established unto you. Because what is in your heart comes out to your mouth. Well, in the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung negatibo ang imuhang kasing-kasing, permanente negatibo. Tising nga na, pastor. Maura, manggihapon. No, nag-first ko, magkabinitabo. Because imong kasing-kasing, puno yun sa negatibo. Mugawas yun na. Maka, istorya tao nga negatibo kayo ang perspective sa kinabuhi. Mahilang yun mo, puno ni hurts, ni tawhana. No, grabe ni o kasakit. No, hurt people will always hurt other people. Hurting people, no, those who are suffering from hurts, they have the capacity to hurt other people. Muna, importante yun sa atong ginadeclare. Unsay atong ginasulti, kay promise naman ng Ginoo, it shall be
establish unto you. Now, naroningon mga pastor nga 3 seasons. Nga 3 years man ang kisigutan diya. I would like to, it's not still in the outline. 2 Peter 3:8 and 9 in the New Living Translation. But you must not forget this one thing. Dear friends, a day is like 1,000 years to the Lord. And 1,000 years is like a day. The Lord isn't really being slow about the promise, as some people think. No. He is being patient for your sake. Take note of this. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. In this particular passage of Scripture, people are questioning the promise of God. But Apostle Paul said, remember this. Sabi ni Apostle Paul, 1,000 days, no? Is 1,000 years, 1,000 years is one day in the Lord. Sa ato pa di ay, kanang 3 years, pwede na may tabo sa imuha 3 months. Kanang 3 years, pwede na may tabo sa imuha within 3 weeks. Because God is not slow to fulfill His promise. 1,000 years is one day in the Lord. Mo na ayaw kumpiyansa. Kaya kung maghunahuna po ka, nga, ay, dugay pa man ang balik ang Ginoo. Sige lang, bagli-bagli lang usa. Happy-happy lang usa. Enjoy life to the fullest. Ecclesiastes chapter 3, tinuta. But try to bring down the verse dito sa last. Ingon dito, at the end of the day, God will give us an account on what we have done. Whether it is good or bad. Hukman gihapon ta. Dili pwede nga happy-happy lang. No? Okay man na. Kanang enjoyment, kanang happiness, kanang real joy, ihatag na sa Ginoo sa tuwa. Makabakasyon ta, di ba? Maka-reunion ta, maka-sponsor ta. That's part of the provision. But God is telling us, God will give us an account at the end of the day. Yanabi rito, there are 3 seasons. Nanong gingon ako ng 3 seasons? Because I'm basing my faith on what He said in the book of 2 Peter 3:8 and 9. This day, the Lord will do quick work. Tandaan nyo to. Naalala nyo? Bago lang tayo nag-celebrate ng New Year, di ba? With Bishop Favor. Itong speaker ito siya dirito na. Karon New Year na po. Tulog lang at pila ka adlaw. Sunod adlaw. Valentine's na po. Sunod adlaw. Di ba? Adlaw na po sa patay. Holy Week na po. Adlaw na po sa patay. November 1 na po. Igo lang ka nalimpungatan. Uy! Nana si Jorge Marichan. Christmas na po. Paspas kayo. Kanotis ka na. Sa mga walay ginahimo, dugay ang adlaw. Pero sa busy ng mga tao, makuratan na lang ka. Uy, hala ka. Nisaka na po akong edad. Ako di ko ganahan basta mag-New Year lang. January 1 na, pangulbaan ako saka na pang edad. Pero akong ginabinuhangan si Pastor Rache. Love, unay o sa kabutang nga maglisod yung apas nimo. Walay laing kundili ang atong edad. Siya, pagtarong niya. You have to understand this. In this last of the last days, in this planet Earth, the Lord will do quick work in your life. Magugulat ka na lang. Hala ka, nalalagay ko sakyanan. Na nag-testimony, last year, ang iyang sakyanan, gibawi, naka-recover sila. Nakakuha sila ng sakyanan. Pagka pila na po kabulan, nadungagan ang sakyanan. Ang nawala, isa kasakyanan. Ang giuli, 2 kasakyanan. Di ka ganahan na. Ingay mo katapat, ikaw na isunod na. Oo.
Mo lang pasabot sa season. Pero ang kakuan din kay tulo ni ka seasons. In 4 minutes, I have to explain these 3 seasons. Okay? Murag madaot, yun akong birthday, anong kalakihan eh. Okay? Now, first season is a season of preparation. Say it with me, preparation. God preserves us. Kinahanglan ta i-prepare. Kay kita ra bang mga Pilipino, pagdasmagan gani tag panalangin, makuratan dayon ta ba? Mag-drive na gani kag bagong sakyanan. Karimi magato na bata pa mi. Minikar mo gid mo ang pangandoy kaming mga pamilya. 5 kaming anak. Ako ang eldest. Ako papa nagtrabaho pa sa Film Life. Sige mikingon sa mga igsoon. Makaminika lang ta. Okay na yun kita na ang pinakadato dito sa Gym Village. Kaya mo silingan kada gabi uli, tagalaunas kadlawon magminika. Piyo ba, piyo? Oh, man mo kabot anak katong mga kuhan. I-research na lang ninyo. So, pag nagminika ka, dato ka sa mong subdivision. Kaya nga naman, 5 pesos ang bayad na. Unya, ang bayad sa jeep, 50 centavos lang. Magminika ka, 5 pesos. Ang tanaw na mo sa musilingan, datuag yun aning nung bus. Oy, kada gabi, minika. Ang among desire, magkaminika lang. Nang dagko na lang mi, hallelujah. Ingon akong papa, kambihuin na lang inyo ang desire. Kaya di na ta maigo sa minika. Pito gud mi kabuk, imagine ni mo na. You know, all these things na imong ipangandoy diya sa Ginoo, wala niya nalimtan. Ingay mo katapad, wala na nalimtan sa Ginoo. Kanang imong tinguha nga maminyo ka, bisag 50 na ka, wala nalimtan sa Ginoo. Bato-bato sa langit. Okay? Palagi ko nalimtan sa Ginoo. Pag-abot na kong 55, di ba? Maminyo na ko. Di ba pwede karon tuiga ka maminyo? Oh? Kay si Ate Bing, nagpanikad na ni nga maminyo kikaduha. Ingon pa si Miss Jade, Ate Bing, hulata sa ami. Wa pagani may nakaisa, ikaw magduha na. Anyway, there's a season of preparation. Before mo buhos ang Ginoo, towards the end of the year, no? I saw this na ay sprinkled ba? Kanap ito, kita ka ng naman di ba? O kani. Pag na-smoke, mo bigay na, mo release ng sprinkler na, water sprinkler, no, to control the fire. Ang nakita na ko, first quarter, sprinkle pa lang. Kay gili gusto sa Ginoo nga mubuhos o ginagko, nga naman, ginaandam pa mga itong heart. Importante ma-prepare itong heart. Because if the Lord will release us tremendous blessing without the right heart or with the wrong heart, it will destroy us. Karon na pa mo diri, nanimba mo ron, nga naman, daghan mo panginanglanon. Pero present mo sa online prayer, kada Sabado, di ba? Kaya na may pre-request. Tanaw itong nag-attend, di ba? Wala pre-request. Mula akong komedya sa ubang mga members or leaders, wala siya kay pre-request, no? Wala man ka na nakita sa online. Kana pa lang ganay, ginagmay pa lang nga panalangin, mawa na ka. How much more kung tagang kag 1 million? Basig magburakay nakakaroon Domingo, sunod Domingo, ato nakagpalawan, El Nido. Oh. Unya, pag abot og mga Marso, na naka sa Hong Kong, nagtikongkong na kay, hurot na imong kwarta. Di na yun pwede. Kailang Ginoo eh. Kabalo siya, kaila siya nimo. You cannot fool God. Dili niyo pwede ilaro ng Ginoo. Di na pareha sa imong mama nga mailad na nimo. God knows what is the condition of your heart. That's why you need to be prepared. But during the preparation, God will preserve us. Dili ka madaot. Dili ka magutman.
But what God is doing is to preserving your life. This year, you will eat what grows up by itself. No, season sa imong kinabuhi. Wa kay trabaho, pero makakaon ka. Wa kay trabaho, pero makalaglag yapon ka. Yung matingala ka, asagi ka ng kwarta. It was God who walked with you in that season. Ang Ginoo nakikuban sa imo sa panahon nga wa pa kay nahot. Mo na ayaw siya kalimti. Pagpanalanginan na kaniya. That is why Deuteronomy 8:18, God reminded us always. Iyon ang Ginoo sa mga Israelites. Time will come, you will gain, accomplish, or acquire wealth for yourself. And you will say to yourself, I have done this because I am God. I have done this because, kilala mo naman ako eh. Diba? Murag, kumidya naman ni Brian ito na, gadula pa may basketball. Makita naman ninyo karon nga, imposible na, kung gadula pa may kay nani kadag ko mulawas. Gadula pa may sa kong anak, bata pa na. Ako na ginasuportahan si Brian. Di man may makapalit o mga mahalon nga sapatos, permanente naman may Green Hills during that time. Pero, every time mo dula, si Brian, kantsawanay miya na, especially in the 3-point area. Okay, mao man gyud ang ako ang paborito since high school pa ko sa varsity pa. So, pag makashoot ko sa 3 points, ana na si Brian, grabe, tsamba man to, ay. Ana ko siya, wa ka kailan ako. Pangutan na ako mga classmate. Ay lang pangutan na si Rodel Tomas kay siya man namong VIP at siya man namong MVP. There are times, usay, joke lang man na. No? Kay anak man mo ka istorya. Pero usay, nabiyatay attitude na yun nana. Pag i-bless na sa Ginoo, no? Musaka po na nga to ang, di ba? Ang atong pride, musaka po sa atong ulo. Mura po siya COVID. Na mo control sa atong ulo. Kunya, pag na-control na sa atong pride, atong ulo, mo hinay-hinay na natong ulo o dako. Ang tawagan na, hydrocephalus. Kalabit ang uban ng mga, di man tanan, pero naiuban nga, kuyaw na kay mga degree ba? Masteral, doctorate, kasagaran na, bisan in the kingdom of God, kasagaran na, magkaroon ng spiritual hydrocephalus. Muda ko ang ulo ba? Mo speak ko diha. Pila man day mo kabugya. Uy, asa man di ka nagsugod? Nagsugod di ka sa 1,000 nga tao. Nagsugod naman ka sa Bible study sa suod sa Panimalay. Uy, karon mangutanan na kagpila mo kabugya. Pantayanan na siya. Muna, importante, andamon sa Ginoo atong kasing-kasing. Kasi pag dili maandam sa Ginoo atong kasing-kasing, pwede tang madaot. Ang panalangin, make or break. Do not desire for big things. Ingon pa ni King David, Lord, do not make me poor, that I will curse you. But please, do not make me too rich, that I may forget you. King David knows his spiritual condition before God. Kanang kagwarta, pwede kang makatabang, okay na siya, pag okay mong heart. Pero pag simplang imong heart, pwede na maoy mo daot sa imong kinabuhi. I have seen so many people, even people who were active in the church before, but when God started to bless them, di na usap ng perspective. That is also my prayer for all of us this year. Na pag nag-release ng Ginoo, it will start like a sprinkle, shower. But this year, it will end up like a water dam. But the condition here, if your heart is prepared and right before God. Our worship, gideclare na ako ni before, nag-close ang 2025. Our worship to God will bring the release from Him. Tanan mong gitinguha, karon tuiga. May tabo na.
Nanamradan, humana man na. Ngayon bitaw siya sa cross, di ba? It is, kung sabi pasabot, anang it is finished. Meaning, Tetelestai! It is finished. Kung sabi imong sugdan, ang iyahang nahuman. Pero kinahanglan, masabtan nimo unsa kalisod ang iyang gihimo sa cross para nimo. Munang wala kitay arang ipanghambog. No, wala kitay arang ipasigarbo. Gamay lang tapik sa Ginoo sa tuwa, pwedeng mawala ang tanan. Amen ba? Inay mo katapad, wa ka na sayop nga naa ka diri. Inga po ng pikas katapad, murag ikaw gisgutan diri. Actually kitang tanan, pari-pariyo man ta. Bisan pastor, pwedeng madaot. Bisan bishop, bisan congressman nga pastor, pwedeng masunog sa panalangin. But I will always stay with the prayer of David. Lord, ayaw ko himuang pobre pod para mahiubos ko nimo o matunglo ta ka. Ayaw po ko himuang, Lord, nga sobra ka dato. Basin makalimot ko nimo ba? Instead na sa apobyo ko paingon kada Domingo, paingon ako sa Pearl Farm. Ayaw lang pasobrahe, Lord, kundi pa nako kaya. Nabay nag-ampo sa inyo, ginana. Lord, ayaw lang sa pasobrahe. Preparahan sa niya kung kasing-kasing. So that when the time comes, I will be ready and prepared. It is already there, provided by God. This is the season where the grace of God abounds. Wa kay trabaho, wa kay negosyo, na-lay off ka. Kung kano sa nag-New Year, na-lay off ka, okay ra na. Naibago. Because if God closes the door, He will open windows. Windows of opportunity for you. Better than the original. Don't be discouraged. First month pa lang ni. Di ba? Preservation is preparation in disguise. Kanang preparation is preservation is a preparation in disguise. I-preserve lang ka sa Ginoo. I-proteksyonan lang ka sa Ginoo. I have a talk with former Senator Manny. Anak ko siya, ablo ka, pinanggagi ka sa Ginoo ba? Kaya kung nidaog pa ka, ay siguro, madamay ka aning issue ka ron. Yan, harap ka sa grupo ni Kon. Mudaghan mong kaaway. Hasta itong simbahan sa Davao, mudaghan ang kaaway. Tungod sa political affiliation. But God preserve your life for the better. Kaya nga ko siya, Pastor, tapos na ang political career. I will be focusing on the call of God in my life. Sa iyang atubagan, palakpak ko ba? You're the man. Because na ay mga panahon na masuko kasi Lord, tarong man ta akong intention. Lord, maayo man ta akong plano. Kanindot sa akong plano, ano ka man mo gi-approve? Ano ka man na itabo? And then later on, you will realize, i-preserve lang ka sa Ginoo para di ka ma-damage. Amen ba? Preservation is preparation in disguise. Now, let's jump to number 2. A season of possession. God aligns us. A season of possession. Kanang imong gikahimutangan karon, no, ayaw kalimot, Ginoo nagbutang sa imong diha. Muna ayaw gid panghambog, pwede kang tanggalon sa Ginoo diha. I have so many testimonies about it, even in my personal experience with God. The moment you will start to think na kuyaw na ka, oh, that's the start of your downfall. Ayaw yun. Not even to think
Uyawan ako, imayon, ko ba? Daghang kayong palakpak na ako. Ayaw yun. Diba? Ako, at the end of the year, almost every month, gatubang ko sa amin ba? Niya akong ginastorya akong kagalingon. Ikaw ba? Ayaw yun pag hinambog kay, wabi ka mag-skwila. Ayaw yun pag hinambog kay, kung waka nagpastoron, basuriro mag ka ba? Ayaw yun pangambog. And that keeps my both feet on the ground. So many things. I've been traveling all over Asia, doing ministry. I prayed for somebody na crippled, then started to walk. But at the end of the day, I will always face the mirror. Blair, ang bugiro na raba kadaan, Blair. Nagdako raba ka nga, proud kay ka nga bata. Mabito nang mapildi ka tennis ito una, ilabay niyo mo racket. Silutan niyo ko galingon because you are full of pride. But remember this, it's not you. It's God who lives in you. Muna mo, hilak na nagwana sa iluwa ko, Lord. Kung naguna-huna ko, usahay, marag. Di lang makita siguro, pero na spirit of entitlement. When I get hurt, mugawas ang akong daang kinabuhi. Kinsa man po na sila. Di na ninyo madungog sa ako. Pero kanang kami na lang sa Ginoo. Alam ko, kinsa po na sila nga ako ang atimanon. And I will always, before nag-end ng 2025, giingan ko sa Ginoo, gusto nyo ka nga panalanginan ni mo simbahan? Pasailuan na to siya. Wait! Ako may gikuan, Lord. Ingon ng Ginoo, pasailuan na. Then I reach out. Before nitunog ang January 1. And there was a reconciliation. And I said, I'm sorry, I have hurt you, your family. Anak ko, ingon siya, Tat, sorry po kayo. Because God cannot bless if you cannot forgive. Ang karakter sa Ginoo, magpasaylo. Ang atong karakter usahay, ang atong tawhanon nga karakter, makabalos. To get even. No. It's no longer I that live, as Paul said, but Christ liveth in me. Kinsa man dayon ang kinabuhi mong ginadala. Kung kang Kristo na, kung tinuod yung ka nga born again, tinuod yung ka nga anak sa Ginoo, paringkamutan mo. Di na sa yun. I suffered for almost 6 months. Grabe akong kahiubos, kalakot. Grabe atong tabang sa ila. Huwag nila naghihuna-huna. Ringon ako kay Check. Di ba tingwa na ito nga? Maliwat tas Ginoo. The reason why I cried, because it's very painful. Di siya sa yun. We're trying to deny it. Pero hapit na mabungkag ka mo ang pamilya at na. And the Lord dealt with me. Forgive. Or else, your life will be the same. 2025. Even if the promise is already there. Dagang ko gustong i-share pero grabe ang emphasis sa Ginoo. Ako lang humanon akong outline na. Season of position, i-position tatanan sa Ginoo. And the third is a season of provision. Basta. Magsugod sa taligsik.
pero muin sa bagyo. What I'm trying to say here, di ba? Magsugod sa ginagmay panalangin, if we are faithful in small provision, God will give us the water dam kind of provision. Palakpakan natin ang Ginoo. I have to end. No, okay. Wala ko'y oras. Pero, karong buntaga, isa lang ang, I don't know why, pero isa lang ang gustong i-remind sa Ginoo sa matag usa. You want your life to be blessed? Forgive. Sultihan tayo kayo. I will close with this before we will pray for the families. Kanang di ka mupasaylo, kanang magdumot ka, mura na siya dark clouds hovering over your life. Yes, you might be talented. Yes, you might be extra ordinary person when it comes to your skills and your talent. But until that cloud of darkness will hover your life, wherever you go, it will go with you. Bisang kung saan yung paningkamot, dako naman takag income, pero ang imuhang income, mura lang nimo ginasulod sa bulsa nga buslot. No, it was mentioned in the book of Haggai, as if you are putting your money inside a pocket that is holes in it. Maurot naman gyapon, gaano man ni? Diyo sa paningkamot, grabe man. Unya, dako na kong income, pero wala man ko'y joy. Temporary lang akong happiness, gaano man ni? Because there's a dark cloud hovering over your life. But if that dark cloud will be removed because you forget, the Lord's hand will hover over your life. Bisag mamaligya lang ka, magsugod lang ka, mamaligya o ginanggang ron tuiga. Kanang imong ginanggang nga pwesto, mahimo ng restaurant towards the end of this year. Bisag magsugod lang kag buy and sell, bayabas og sili. Pero at the end of the year, mahimo na kang supplier. Come on! Wala ko'y laing prayer karon tuiga nga masabtan na to ba? Nga apart from God, we are nothing. Ayaw yun, palihog lang, please lang. Ayaw yun, hunahunaan nga, maayo kang tao, hawd na ka. Dahil mapanahon sa akong kinabuhi, nagtuon na yun ko, nga buutan yun ko. Pero pangutanon na si Pastor John Minjula, moray nakailan ako, akong asawa. At the end of the day, I even question myself, kung buutang yun ko, ano di mo ko mapasaylo, ani? Ugat man kayo. Pero ako, never yun ko magdumot. Pero lagi mga tao nga, gabi ang sakit ba? Lawong ang samad. I'm sure that there are many of us here today. Lawom imong samad. Pasultihan ka. Basta magdesisyon lang ka, magpasaylo. Anong mga tawanan. Ayaw na sila dalha. Do not live in the past. Because God is going to do a new thing in your life. Can you not perceive it? Labi na kung ang imong kalagutan, imong bana, imong asawa, pasayloan na. Kaya kung di mo na pasayloon, mag-antos ka hangtod sa inyong ikamatay. Kaya di man pwede magbulag, till death do us part man. Wala man gingon nga till death do you part. Wala na. You have to forgive. And when you forgive, you start blessing your husband, your wife, your children. Offended ka sa imong mga anak. Release it to the Lord. Dahil mga panahon sa mong kinabuhi nga, ma-offend me sa mong mga anak kay Ateneo, San Pedro College ko na sila. Kami si Tihay lang. I mean, Magallanes Elementary School lang po nag-graduate. But you know what? There are times you will be offended.
There are times na ma-open na si Pastor Rache sa kuha. Ma-open po na ako siya. Pero isa lang among giagrihan, love. Pag naaga ni tay bikil, unya di na to masettle, dili ta magpasaylo, madamay yun ang tibok pamilya na to. O pareho min, mahadlok ka na. And then we will just embrace us. Ako po din noon, part 2 pa ang celebration sa kong birthday, ha? Diya lang sa mo, standby. Sakpan na hinuna ko, kung namoy giandam pa. You know, I would like to close with this. Gusto na ko nga matinud-anon o malipayon ang atong bagong tuig. Sugdan na to ni tama. Sugdan na to magpasaylo. Diba? Ayaw gid pag-ingon sa mga pastor, wala mo ko'y kaliaban, pastor. Wala mo ko'y... You cannot hide anything from the Lord. The Lord knows something inside of you today that you need to forgive on someone today. Kung wa man kay kalagot sa uban, pwede nga na kay kalagot sa mga kagalingon. You have to release yourself. You have to forgive yourself before God. Lord, karong buntaga, ginapasaylo na ko kung kagalingon. Sa tanang mga palpak, sa tanang mga maling nga desisyon, sa tanan nga kagahin ako ulo. Gingnan ako nga dili magpailad og gwapo. Nya wag gyapon ko nituman Ginoo. Maglagot ko sa kong kaugalingon. Bitaw. Wala ko nangasaba ha. Ana sila nga January 4 birthday pag yun niya gahapon nangasaba man hinoon. Wala ko nangasaba. Amahan ko. Pahinomdom lang. Pahinomdom lang. Kaya gusto magkukuha, makita na ko tanan, kanabitong na Sunday diri nga malipayon ba, excited pa. Nga naman, kaya nagsugod ng panalangin ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nga nung nagsugod ng panalangin, kaya nagsugod ng pasaylo sa mga tao nga, sud pasayloon. Sige, manindog ta. Tindog ta. Okay. Before ta mag-declare of blessing, ato sa ngandamon itong kasing-kasing. Amen ba? Bisag lisod, good. I-mention bitaw. Ihunghong lang na sa Ginoo. Lord, ako nang ipasaylo, akong igsoon. Sige, pangutang, way bayad. Akong bayaw, Ginoo, nga matulungan kayo. Ako nang ginapasaylo. Kaya ka, kung kita ang mausap, kana nakapalibot sa ato, mausap na ba? Mabitan lang ubang mga bana, ubang mga asawa. Munta kaniya kong asawa, pastor, ikaw tistingi, ragod nga ikaw mausap. Di ba pati mga asawa, mausap na? Matingala mo na. Matingala na. Uy, ano man eh? Ikalintura, kalab. Itimplahan, like kung mo kape. Diba? Pero, yung pasawbang mga bana, Brad, dala sa ng kape dito sa inyong iro. Basing nakikibutang yung mga sawang lanita na. Pero sa mga unbeliever, tinoon na. Pero kita nga naay pagtuo sa Ginoo. Mga anak mo ta sa Ginoo. We will not do unscrupulous things that would hit us one day. Because what you sow, you will reap. First Sunday of the year, we will sow forgiveness because we are forgiven. Can you have one worship song? No, before we will commune with God. Habang nag-worship ta sa Ginoo, no, istorya na itong Ginoo. Di na kinanglan madunggan si mga katapad. No, istorya ang Ginoo ba? Lord, ang tuog ko, Lord, na kanang sulti ni Pastor, may tabo na sa akong kinabuhi karong tuiga. This year, the Lord will prepare my hearts. The Lord will position me for the blessings to flow. And the third one, the Lord will provide for my needs. All your needs. Not only your needs, because it's already done in Philippians 4:19. But even your heart's desire.
desires. Mga tinguha sa imong kasing-kasing para sa imong kagalingon, para sa imong pamilya, para sa imong trabaho, para sa imong negosyo, o para ngadto sa Ginoo.